Mukhang malinaw na ang mensahe ng Los Angeles Lakers para kay Rui Hachimura ngayong offseason, hindi siya priority at malayo sa pagiging untouchable. Habang wala pa ring usapang extension para sa forward na papasok na sa huling taon ng kontrata, lumalakas din ang bulong-bulungan na posibleng agawan siya ng pwesto ni Marcus Smart sa starting lineup sa darating na season. Medyo nakakagulat ito para sa ilang fans, lalo't naging matibay ang performance ni Hachimura noong 2024-25 season. Maayos ang shooting niya, physical sa depensa at consistent sa rotation. Ngunit ang kawalan ng extension talks ay malinaw na senyales na hindi pa committed ang Lakers sa kanya pang matagalan. Ang posibilidad na si Smart pa ang magsimula kaysa sa kanya ay nagpapakita ng direksyon na maaaring tahakin ng team. Hindi man kilala si Marcus Smart bilang scorer, dala niya ang elite defense na kailangan ng Lakers sa paligid ni Luka Doncic. Kung ang goal ng coaching staff ay buuin ang mas matatag na depensa, natural lang na isama sa plano si Smart. Dahil dito, lumalabas na si Hachimura ang mas malamang na mapunta sa bench kaysa kay Austin Reeves na may nabuong chemistry na kay Doncic. Bagamat hindi naman bumaba ang laro ni Rui at may chemistry din siya kay Luka, tila nagpapakita ang Lakers ng pag-iingat sa mga commitment nila. Maaaring pinag-aaralan pa nila ang tamang kombinasyon sa rotation o kaya na may mas nakatuon na sila sa mga players na may mas matagal pang kontrata. Sa ngayon, mahalaga ang darating na season para kay Hachimura. Kung magpapatuloy ang kanyang solid na performance at maayos siyang makisama sa role na ibibigay sa kanya, may chance siyang makuha muli ang tiwala ng team. Ngunit habang patuloy ang katahimikan sa extension talks at usapin ng role niya, tila hindi pa ganap na kumbinsido ang Lakers sa kanyang long-term value. Samantala, tahimik pero posibleng matindi ang binubuong plano ng LA Clippers para sa hinaharap at ayon sa kilalang analyst na si Bill Simmons, mukhang may malalim na dahilan sa likod ng mga galaw ng team ngayong off-season. Matapos i-trade si Norman Powell at kumuha ng mga short-term contracts, halos malinis na ang salary cap ng Clippers pagdating ng 2027. Sa kasalukuyan, ang tanging significant veteran na may kontrata pa rin sa panahong iyon ay si Ivica Zubac. Ang mga pangalan tulad ni Kawhi Leonard, James Harden, Bradley Beal, Nicolas Batum at Brook Lopez, lahat posibleng wala na sa roster pagdating ng panahong iyon. Ayon kay Simmons, ang tunay na ginawa nila ay nilinis nila ang libro para sa 2027. Sa tingin ko seryoso ito. Sa tingin ko natatakot na ang Bucks dito. At hindi lang ito basta haka-haka dahil sa taong 2027 din inaasahang magiging unrestricted free agent si Giannis Antetokounmpo. Kung tutuusin, mukhang malinaw na nagsaset up ang Clippers ng malaking cap space para maging contender sa pagkuha kay Giannis. Sa loob ng ilang taon, habang ibang teams ay abala sa short-term success, tahimik na nilalatag ng LA ang kanilang mesa at posibleng si Giannis ang main course. Samantala, habang papalapit na sa pagtatapos ang legendary career ni LeBron James, nananatiling palaisipan kung ang susunod na season ba ang kanyang huling pagsabak sa NBA. Bagamat may kontrata pa siya sa Los Angeles Lakers na nagkakahalaga ng $52.6 million, hindi ito hadlang para sa patuloy na pag-ikot ng mga chismis, partikular na ang posibilidad ng paglipat niya sa Golden State Warriors upang makasama si Stephen Curry. Ayon kay NBA insider Mark Stein, matagal nang interesado ang Warriors kay James at nagsimula umano ito noong trade deadline pa ng February 2024. Bagamat hindi pa ito matibay na plano, naniniwala si Stein na maaaring mapasama pa rin ang Warriors sa usapan kung sakaling maghanap si LeBron ng bagong team para sa kanyang last season. Sa ngayon, abala rin ang Warriors sa kanilang mga isyong kailangang tugunan ngayong off-season. Isa na rito ang kontraktual na sitwasyon ni Jonathan Kuminga na tila hindi nagmamadaling pumirma ng bagong deal. Ayon sa ulat, gusto ni Kuminga ng mas malaking role at mas mataas na sahod, mga lehitimong hiling, ngunit nakakapagpabigat sa salary cap ng Golden State. Bukod dito, sinusubukan din ng Warriors na palakasin ang kanilang frontline matapos mawala si Kevin Looney sa New Orleans Pelicans. Isa sa mga target nila ngayon ay si Al Horford, na posibleng maging malaking tulong sa ilalim ng basket. Habang patuloy ang espekulasyon sa paligid ni LeBron James at kung saan niya tatapusin ang kanyang karera, ang Warriors naman ay kailangang maging maingat at matalino sa kanilang mga galaw ngayong off-season, lalo na kung gusto nilang maging contender muli. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba magandang ideya para kay LeBron ang makipag-team up kay Curry sa Warriors?